Nagsimula ang pelikula sa sheriff na nagkukwento sa mga henerasyon ng sheriff na nauna sa kanya at kung gaano kaiba ang uri ng mga krimen at kaso na hinahawakan niya ngayon. Dito ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang partikular na kaso. Isang lalaking nakaitim na jacket ang nakaposas habang dinadala sa police car ng isang batang pulis. Ang tanging kagamitan na dala niya ay isang maliit na hand-carried na tangke ng pressurized air na nakakabit sa isang hose. Dinala niya ang lalaki sa malapit na istasyon ng pulisya. Sa istasyon, nasa telepono ang pulis, kausap ang kanyang superior tungkol sa lalaking inaresto niya. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono, ginamit ng lalaking nakaitim ang kanyang posas para sakalin ang pulis hanggang mamatay. Ang lalaking ito ay nagngangalang Anton Sugar. Tinanggal niya ang kanyang mga posas at naghugas ng kamay sa banyo, bago umalis dala ang tangke ng hangin. Ninakaw niya ang sasakyan ng pulis at nagmaneho sa kalsada. Pinahinto niya ang isang sibilyan sa kanyang sasakyan at hiniling na lumabas ito sa kotse. Inakala ng sibilyan na siya ay isang pulis kaya sumunod ito sa kanyang utos. Pagkatapos ay ginamit ni Anton ang hose ng maliit na tangke upang barilin ng malakas na hangin ang ulo ng lalaki, na agad nitong ikinamatay. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Llewellyn, ang nangangaso ng hayop sa disyerto. Bumaril siya ngunit nabulabog lang nito ang iba pang mga hayop. Bumaba siya sa burol para tignan ang kanyang biktima, ngunit sa halip ay nakakita siya ng isang itim na aso sa di kalayuan. Sinundan niya ang aso at nakita ang ilang mga sasakyan sa gitna ng disyerto. Pumunta siya doon at nakita ang mga bangkay ng ilang Meksikano. Binuksan niya ang isang sasakyan at nakita ang isang naghihingalong lalaki na humihingi ng tubig sa kanya. Hindi pinansin ni Llewellyn ang pagmamakaawa nito at sa halip ay ninakaw niya ang kanyang baril. Pumunta siya sa likod ng sasakyan at nakita doon ang maraming mga droga, kaya napagtanto niya na isa itong drug deal sa pagitan ng mga Meksikano na nagkagulo. Napagtanto niya rin na maaaring may nakatakas na lalaki na may dala ng pera para sa deal, kaya tinanong niya ang naghihingalong lalaki kung nasaan ito. Hindi sumagot ang lalaki, kaya napilitan si Llewellyn na hanapin ito ng mag-isa. Kalaunan ay natagpuan niya ito sa ilalim ng puno na nakaupo. Nang lapitan niya ito, nalaman niyang wala ng buhay ang lalaki, at sa tabi niya ay may isang itim na briefcase na naglalaman ng maraming pera. Kinuha niya ito at ang baril ng lalaki at nagpas siyang umuwi sa kanyang bahay. Sinalubong siya ng kanyang asawang si Carla, na nagtanong kung saan niya nakuha ang briefcase at ang baril. Inamin naman ni Llewellyn na naglalaman ng maraming pera ang briefcase at nagkataong natagpuan niya lamang ito. Sa gabing iyon, nahirapan siya sa pagtulog dahil naiisip niya ang tungkol sa naghihingalong lalaki na humihingi ng tubig. Nagpasya siyang bumangon at kumuha ng maiinom na tubig upang ibigay sa lalaki. Naabutan siya ni Carla at tinanong kung saan siya pupunta, ngunit sinabi ni Llewellyn na may nakalimutan lang siyang kunin at babalik rin siya kaagad. Nang makarating sa lugar, ipinarada niya ang kanyang sasakyan at bumaba sa burol dala ang galon ng tubig. Sa kasamaang palad, nang sandaling buksan niya ang pinto ng sasakyan, nakita niyang namatay na ang lalaki. Kasabay nito, namataan niya sa di kalayuan ang dalawang lalaki na pumarada sa tabi ng kanyang sasakyan. Habang siya ay nakatago, binutasan ng mga lalaking iyon ang gulong ng kanyang sasakyan, at pagkatapos ay nagtungo sa lokasyon ni Llewellyn. Alam na hindi sapat ang pagtatago lamang, nagpa siya si Llewellyn na tumakbo upang makatakas. Hinabol siya ng mga lalaki sa kanilang sasakyan habang pinapaputukan siya. Nagawa nilang matamaan sa balikat si Llewellyn ngunit nahulog ito sa burol. Agad na kumilos si Llewellyn at lumusong sa ilog, ngunit nakasunod sa kanya ang aso ng mga lalaki. Kalaunan ay nagawang makaahon ni Llewellyn at agad na binaril ang humahabol na aso. Kinabukasan, si Anton ay pumunta sa isang convenience store upang bumili ng makakain. Sa hindi malamang dahilan, nagsimulang mainis si Anton sa mga tinatanong at sinasabi ng may-ari sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Anton ang may-ari kung ano ang pinakamahal na natalo niya sa Caracruz. Nagtataka ang matanda sa kanyang tanong, ngunit nagpatuloy si Anton sa pagpapaikot ng barya upang ipahula ito sa may-ari. Matapos ang ilang pagtatanong, sinunod ng matanda ang inutos ni Anton, at nagawa naman niyang mahulaan ang barya. Iniwan ni Anton ang barya at ipinaalam kung gaano kahalaga ito para sa matanda. Nagtataka ang may-ari sa mga sinabi nito, habang walang alam na muntik na siyang mamatay. Kinagabihan, nakabalik si Llewellyn sa kanyang bahay at sinabihan ng kanyang asawa na mag-impake dahil iluluwas niya siya sa bayan ng kanyang ina. Samantala, dumating sa lugar ng shootout si Anton na may kasamang dalawang lalaki, na nagpapahiwatig na sila ang may-ari ng briefcase. Patuloy nilang ininspeksyon ang lugar at nakita nila ang sasakyan ni Llewellyn. Ang isa sa mga lalaki ay nagbigay ng isang tracking device na nakakonekta sa briefcase na naglalaman ng 2 milyon. Matapos matanggap ang tracking device, binaril ni Anton ang dalawang lalaki.
Kinabukasan, ang sheriff, kasama ang isang opisyal na si Wendell, ay pumunta malapit sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila ang nasusunog na sasakyan. Sigurado ang sheriff na ito ang sasakyan ng pulis na ninakaw ni Anton. Patuloy silang nagsiyasat sa lugar at nakita nila ang sasakyan ni Llewellyn malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kilala ng sheriff si Llewellyn at alam niyang sasakyan niya iyon, ngunit hindi siya sigurado kung may kinalaman siya dito. Inimbestigahan ng dalawang opisyal ang eksena, at napagtanto nila na ito ay isang deal sa droga ng mga Meksikano na nagkagulo. Napansin din nila ang dalawang lalaking nakasuot na pinatay ni Anton kagabi, kaya naisip nilang may iba pang krimen ang nagaganap. Samantala, si Anton ay nagpunta sa bahay ni Llewellyn dala ang tangke ng hangin, na pinangbukas niya ng pinto. Gayunpaman, nang siya ay makapasok at nagsiyasat sa loob, nalaman niyang wala ng tao. Pumunta siya sa refrigerator upang kumuha ng isang bote ng gatas at umupo sandali. Samantala, hinatid ni Llewellyn si Carla sa bus upang dalhin siya sa ibang lungsod, ngunit nag-aalala ito para sa kanyang asawa, na maiiwang mag-isa. Gayunpaman, pinagaan ni Llewellyn ang kanyang pakiramdam sa pagsasabing malapit na silang maging mayaman, at nangakong babalik siya ng ligtas. Maya-maya pa, dumaan si Sheriff at Wendell sa bahay ni Llewellyn, ilang sandali matapos umalis si Anton. Ininspeksyon nila ang lugar at napansin ang naiwang marka sa dingding mula sa lock ng pinto. Napansin ng sheriff na malamig pa rin ang bote ng gatas na iniwan ni Anton sa mesa. Nainis si Wendell dahil napagtanto niyang hindi nila ito naabutan. Sa kabilang banda, nagpunta si Llewellyn sa malapit na hotel. Sinuri niya ang silid para maghanap ng lugar upang itago ang pera. Nakita niya ang isang ventilator shaft kaya itinali niya ang briefcase at itinulak ito sa loob. Samantala, ibinahagi ni Wendell kay Sheriff ang lab report ng ilang mga taong pinatay ni Anton. Pareho silang nagtataka at nalilito dahil ang isa sa mga biktima ay may butas sa noo pero walang nakitang bala ng baril. Si Anton ay patuloy na gumagawa ng paraan upang malaman ang kinaroroonan ni Llewellyn, habang si Llewellyn naman ay nagsimulang maghanda para sa mga humahabol sa kanya. Bumalik siya sa hotel at nagrenta ng karagdagang kwarto. Nanatili siya sa room 136 at umupa ng room 138. Sinadya niyang iwan na bakante ang room 137 upang malito ang mga humahabol sa kanya. Habang patuloy na isinasagawa ang kanyang mga plano, si Anton ay napadaan sa hotel at nakitang nagsimulang tumunog ang kanyang dalang tracker. Sinuri niya ang lugar habang pinapanood ang bumibilis na ilaw sa kanyang tracker. Huminto siya sa tapat ng room 138 at nakitang mas bumilis ang tunog ng kanyang tracker. Pumunta siya sa counter at tumingin sa mapa ng hotel, at pinagpatuloy ang paghahanap sa mga kwarto isa-isa. Pumasok siya sa isang kwarto at sinimulang suriin ang loob, habang si Llewellyn na nasa kabilang silid ay sinusubukang kunin ang itinago niyang briefcase. Si Anton ay nagsimula ng maghanda para sa kanyang pag-atake, at lumabas siya ng silid na dala ang tangke ng hangin patungo sa room 138. Si Llewellyn na nasa room 136, ay patuloy na sinusubukang kunin ang pera gamit ang bakal, habang si Anton ay nasa tapat ng pinto ng room 138. Sinira niya ang lock ng pinto upang makapasok, at agad na pinatay ang ibang lalaki na nasa kama. Lumitaw ang isa pang lalaki mula sa banyo, na agad ring binaril ni Anton. Napagtanto ni Anton na ang mga lalaking ito ay mga Meksikano na naghihintay para kay Llewellyn. Matapos patayin ang lahat, sinimulan niyang hanapin ang briefcase ngunit hindi niya ito mahagilap. Napansin niya ang ventilation shaft sa itaas at binuksan niya ito gamit ang barya, ngunit nakita niya lamang ang mga bakas ng briefcase. Nagawang makatakas ni Llewellyn dala ang pera at sumakay ng sasakyan upang lumayo. Sa isang opisina, pumasok sa silid ang lalaking nagngangalang Carson, upang kausapin ang kanyang amo. Pinag-usapan ng dalawa si Anton, ang taong inupahan nila upang hanapin ang kanilang nawawalang pera, ngunit ngayon ay nagtaksil na sa kanila. Naatasan si Carson na hanapin si Anton at ang pera. Dumating si Llewellyn sa isa pang hotel at doon siya nag-check-in. Binigyan niya ng karagdagang pera ang counter upang hilingin sa kanya na tawagan siya kung may kahinahinalang lalaki na papasok. Sa kalagitnaan ng gabi, napagtanto ni Llewellyn na maaaring may tracking device ang briefcase. Nahanap niya ito sa pagitan ng mga pera, ngunit bago pa niya ito maitapon, nakarinig siya ng kakaibang ingay sa labas. Tahimik siyang gumalaw, kinuha ang kanyang shotgun, at itinutok ito sa pintuan. Pinatay niya ang kanyang ilaw at masusing naghintay. Nakita niya ang anino ng isang lalaki na tumayo sa harap ng pinto. Sinira ni Anton ang lock ng pinto, na tumama sa dibdib ni Llewellyn. Nagpaputok si Llewellyn sa pinto at sabay na tumakas mula sa bintana. Tumakbo palabas si Llewellyn habang pinapaputukan siya ni Anton mula sa itaas, hanggang sa ligtas na nakapagtago ang ating bida.
Sa kabila ng tahimik na gabi, isang truck ang dumaan, kaya hindi na nagsayang ng oras si Llewellyn at nilapitan niya ito upang sumakay. Gayunpaman, bago pa man sila makaalis, biglang binaril ni Anton ang driver mula sa malayo. Minaneho ni Llewellyn ang sasakyan habang pinapaputukan siya ni Anton. Bumangga ang sasakyan kaya bumaba si Llewellyn at nagtago sa likod ng isa pang sasakyan. Pinagmasdan niya ang refleksyon ni Anton mula sa salamin ng bintana. Lumapit si Anton para siyasatin ang sasakyan at nakita niya ang bakas ng dugo ni Llewellyn. Agad na kumilos si Llewellyn at pinaputukan si Anton mula sa likuran, ngunit sa kasamaang palad ay nakaiwas agad ito. Nang malapitan ni Llewellyn ang pinagtataguan niya, nakita niya lamang ang mga bakas ng dugo ni Anton dahil nakatakas na siya. Naglakad ng sugatan si Llewellyn upang tumawid sa border patungong Mexico. Upang hindi siya pagsuspetsahan ng mga bantay, nagpasya si Llewellyn na itapon ang briefcase sa gilid ng tulay. Matapos matagumpay na makatawid sa border, nagising siya kinabukasan sa isang parke sa Mexico. Kinakantahan siya ng ilang mga Meksikano, kaya binigyan ni Llewellyn ng pera ang mga ito at humiling na dalhin siya sa ospital. Samantala, pumunta si Anton sa pamilihan ng gamot. Nilapitan niya ang isang sasakyan sa tapat at sinindihan niya ng tela ang tangke ng gas. Sapat na ang nangyaring pagsabog upang hindi mapansin ng mga sibilyan at mga tindera na nagnakaw si Anton ng mga medikal na materyales. Pumasok siya sa isang hotel at doon niya ginamot ang sugat sa kanyang hita. Sa istasyon ng pulis, plano ng sheriff na makita si Carla upang tanungin kung may nalalaman siya. Nagising si Llewellyn sa isang ospital at nakitang nakaupo sa harap niya si Carson. Hiniling sa kanya ni Carson na ibigay ang pera at nangakong tutulungan siya mula kay Anton. Nang itanggi ni Llewellyn na nasa kanya ang pera, sinabi ni Carson na maaaring pinupuntiryanan ni Anton ang kanyang asawang si Carla. Inalok ni Carson ng isang deal, na ibibigay ni Llewellyn ang pera at kapalit nito ay bibigyan siya ng kaunting parte ng pera. Ipinaliwanag niya rin na hindi siya maaaring makipag-deal kay Anton dahil ito ay isang baliw na killer, at baka patayin pa rin siya nito kahit na ibigay niya ang pera sa kanya dahil sa ginawa niyang abala. Bago umalis, nag-alok si Carson na tawagan siya kung magbago ang kanyang isip. Sa kabilang banda, nakipagkita ang sheriff kay Carla. Nang tanungin tungkol kay Llewellyn, sinabi ni Carla sa sheriff na hindi niya alam kung nasaan siya. Nais ng sheriff na mag-alok ng proteksyon kay Llewellyn mula sa mga taong humahabol sa kanya. Bago siya umalis, sinabi ng sheriff kay Carla ang tungkol sa isang partikular na uri ng airgun na ginagamit sa pagpatay ng mga hayop. Hindi naging komportable si Carla, kaya nagtanong siya kung bakit sasabihin ng sheriff ang mga ganoong bagay. Tugon naman ng sheriff na hindi niya alam at marahil ay naisip niya lang si Anton. Bumalik sa Mexico, nalaman ni Carson ang mga pinuntahan ni Llewellyn, at nagawang makita ang briefcase sa gilid ng tulay. Bumalik siya sa kanyang silid sa hotel, ngunit nalaman niyang naghihintay sa kanya si Anton. Sinubukan ni Carson na makipag-ayos kay Anton sa sitwasyon. Sinabi niya na alam niya ang kinaroroonan ng pera at nag-alok na kunin ito upang ibigay sa kanya. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Anton at sinabing sigurado siyang makukuha niya ito nang wala ang kanyang tulong. Sinabi niya kay Carson na tanggapin na lang ang kanyang kamatayan dahil hindi niya ito maiiwasan. Habang nag-uusap, biglang tumunog ang telepono at agad na binaril ni Anton si Carson. Kinuha ni Anton ang telepono at nakausap si Llewellyn. Binigyan niya si Llewellyn ng kasunduan na ibigay ang pera, at bilang kapalit, hindi niya siya hahabulin at papatayin ang kanyang asawa. Tinanggihan ni Llewellyn ang alok at sa halip ay pinagbantaan si Anton. Kinabukasan, tumawid si Llewellyn pabalik sa Amerika, bumili ng bagong damit at kinuha ang briefcase. Tinawagan niya ang kanyang asawa upang ipaalam ang tungkol sa panganib. Sinabihan niya ito na magkita sila sa isang hotel upang ibigay niya ang pera sa kanya upang makaalis sila ng bansa ng kanyang ina. Nangangamba si Carla para sa kanyang asawa at sinabing hindi siya papayag na aalis nang wala si Llewellyn. Gayunpaman, nangako si Llewellyn na susunod siya sa kanila sa oras na matapos niya ang problema kay Anton. Samantala, napagtanto ni Anton na ang lalaking nagmamay-ari ng pera sa briefcase ay naglagay ng 2 tracking device at ibinigay ang isa pang tracker sa mga Meksikano. Galit na pumasok si Anton sa kanyang opisina at pinatay kaagad ito. Ngayon ay parehong si Anton at ang mga Meksikano ang humahabol kay Llewellyn. Nakasakay ng sasakyan si Carla kasama ang kanyang ina upang pumunta sa sakayan ng bus at tumungo sa hotel kung saan sila magkikita ni Llewellyn. Lingid sa kanilang kaalaman, nakasunod sa kanilang sasakyan ng ilang Meksikano na tila may planong masama. Nang makarating sila sa sakayan ng bus, umalis si Carla upang kumuha ng tiket, ngunit biglang lumapit ang lalaking Meksikano at nagkunwaring tumulong sa matanda. Walang alam sa paparating na panganib, nasabi ng ina ni Carla sa Meksikano kung saan sila pupunta at mananatili.
Tinawagan ni Carla ang sheriff, at dahil sa takot na mapahamak si Llewellyn, ibinunyag niya sa kanya ang kinaroroonan ng kanyang asawa upang puntahan niya ito at alukin ng proteksyon. Sa kabilang banda, si Anton ay patuloy na gumagawa ng paraan upang hanapin si Llewellyn. Si Llewellyn na nasa hotel upang maghintay sa kanyang asawa, ay kinausap ng isang babae sa tapat ng pool. Inalok siya nito na uminom ng alak, ngunit tumanggi si Llewellyn at sinabing mayroon siyang asawang hinihintay. Kinalaunan, si sheriff na nagmamaneho papunta sa kinaroroonan ni Llewellyn, ay napansin ng isang grupo ng mga Meksikano na nagmamadaling sumakay ng sasakyan at umalis. Agad na nagtungo ang sheriff sa hotel at nakita ang babaeng kausap ni Llewellyn na wala ng buhay. Nakita niya rin ang isang Meksikano na sugatan, at kasunod nito ay nakita niya si Llewellyn na wala na ring buhay. Kinagabihan, dumating si Carla sa pinangyarihan at nagawang tingnan lamang siya ng sheriff. Sa isang restaurant, ang sheriff at ang lokal na hepe ng pulisya ay nag-uusap at nagmumuni-muni sa tumitinding mga krimen na nangyayari. Sinabi ng hepe ng pulisya na bumalik si Anton sa isa sa kanyang mga pinangyarihan ng krimen. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng ideya sa sheriff na bumalik at siyasatin ang lugar kung saan pinatay si Llewellyn. Nang makalapit, napansin niyang sinira ang lock ng pinto. Si Anton ay tahimik na nakatayo sa likod ng pinto habang nakikinig sa sheriff. Sa kabila ng kanyang kaba, inilabas ng sheriff ang kanyang baril at buong tapang na binuksan ang pinto. Siniyasat niya ang silid, hinahanap si Anton, ngunit wala siyang nakita maliban sa isang bukas na takip ng ventilation at isang barya. Binisita ng sheriff ang dating kaibigan na si Ellis. Tinalakay nila ang plano ng sheriff na huminto sa trabaho at ang kanyang tumataas na stress patungkol sa kaso ni Llewellyn at Anton. Si Ellis, bilang tugon, ay nagkwento ng isa pang pulis na binaril sa sarili niyang bahay sa harap ng kanyang asawa. Sinabi ni Ellis sa sheriff na ang kanyang kinakaharap ay hindi na bago, na ang masasamang tao ay palaging umiiral sa mundo, at kailangan niyang tanggapin ito. Nang umuwi si Carla mula sa libing ng kanyang ina, nadatnan niya si Anton na naghihintay sa kanyang kwarto. Sinabi ni Carla kay Anton na wala siyang dahilan para patayin siya. Sumagot si Anton na tama siya, pero balak niya itong gawin dahil tumanggi si Llewellyn na makipagkasundo para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Carla Jean na alam niyang mamamatay siya sa sandaling nakita niya ito sa silid dahil alam niyang isang baliw si Anton. Pinaikot ni Anton ang barya, dahil sa kanyang baluktot na pananaw, ito lamang ang kompromiso na magagawa niya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kapalaran sa barya. Galit na tumanggi si Carla na hulaan ito, at nangatwiran na si Anton ay pumapatay sa kanyang sariling kagustuhan at ang kapalaran ay hindi nakasalalay dito. Ang sumunod na eksena ay nagpakita kay Anton na umalis sa bahay ni Carla, at tiningnan ang kanyang sapatos kung may dugo. Habang nagmamaneho paalis, nabangga si Anton ng isa pang sasakyan. Nagawang makaligtas ni Anton sa aksidente at lumabas siya sa kanyang sasakyan na duguan. Nilapitan siya ng dalawang batang nakabisikleta, na nagsabi sa kanya na may tumawag na ng ambulansya at parating na ito. Gayunpaman, dumukot si Anton ng pera at binayaran ang damit ng isang bata upang gawin niya itong sling sa kanyang nabaling kamay, at saka na umalis. Pagkalipas ng ilang buwan, ang sheriff na nagretiro na, ay nag-almusal kasama ang asawa. Ikinwento niya sa kanyang asawa ang kanyang kakaibang panaginip patungkol sa kanyang ama, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.